Hello, Sir Junel. Kumusta po? Redman Toys Raymond here. So, ito sir, testingin natin sir yung unit na order nyo. Okay? So, ito yung unit na pinakita ko kay Tito Prime mo. Okay? So, ayan. So, this is the Umarex Glock 17 Gen 5. Okay? So, ayan. Okay? Tapos, yung dalawang extra mag dito. Okay? So mamaya, ang gagawin ko lang is open ko and then kakargahan ko lang ng gas to check. Pero i-check ko rin siya physically, tingnan ko kung may damage ba or something. Pero hindi na natin siya kailangan i-testing. Kasi para-parasa naman ang magazine itong mga to eh. Okay, so para separately pack lang siya. So i-check ko lang, kakargahan ko ng gas, then medyo i-check ko lang. Tapos iba pa ko na. Okay, so ang testingin natin is yung mismong unit lang. Ayan. So testing lang naman, although actually wala pa naman akong defective na ganito, never pa naman ako nagkaroon ng defective, no? Lahat naman good. So, para syempre, para lang 100% sure tayo. Ganun, okay? So, ayan. So, this is the Umarex Glock 17 Gen 5, okay? So, this is a licensed unit. Licensed product siya, no? So, official product siya ni Glock. So, Glock 17, kumbaga, this is a product of Glock. Hindi siya pirated, kumbaga. So parang original siya, license. Okay? Yun yung ibig sabihin nun. Okay. So, kaya kung makikita mo yung box, ang sulat talaga, Glock, yan, Glock. Diba? Tapos dito, Glock. Okay? So, ganun siya. So parang yung tsura niya talagang parang-pareho. Pati yung mga markings niya, meron siya nakasulat ng Glock 17. Glock na logo, tapos 17 Gen 5, tapos Austria 9x19, ganyan. Kasi pag yung mga WE or yung mga KJ Works, wala silang mga nakasulat na ganyan. Kasi nga, hindi sila license eh. So, ito kasi license, kaya pwede. Ngayon, meron din namang iba, yung mga made in China. Mga made in China, nilalagyan nila. For some reason, alam naman sa China, maraming peke, di ba? So, yun, parang peke siya. Pinipeke nila. Hindi ko alam bakit ganoon eh. So anyway, yan. Pati yung magazine niya, itsura. Parang ganito rin kasi itsura ng base plate ng tunay na Glock, ganyan-ganyan din. So pag tinignan mo siya, syempre, pag nakita mo yung ganyan, alam mo na pang airsoft, di ba? Pero pag nakita mo yung ilalim, parang same siya sa tunay. Parang gano'n. Okay? So, ayun. Alright. So, lagyan natin ng bala, no? So, ang tunay na Glock 17 is 17 rounds lang. So, nakikita nyo yung mga videos ko. Parati ko sinasabi, huwag nyo dadamihan, konti lang. 17, pinakamarami. Kung gusto nyo, 15. Kung gusto nyo, 10 lang. Mga ganun. Para hindi malalaspag yung spring. Kasi pag nalaspag yung spring, minsan hindi niya napupush yung slide catch. Hindi na mag-open chamber yung unit mo kahit pag walang bala. Okay? Kaya huwag mo sinasagad. Ganun. If ever naman nasagarin mo, pwede pa rin naman siya bumalik sa normal, pero hindi na siya ganun ka ano eh. I-stretch mo lang yung spring if ever na ganun. Okay? So ayan, bigyan natin ng konting bala lang kasi testing lang naman natin. So nilagyan ko ng 2, 4, 2, 4, 6. Yan. 6 na bala. Dagdagan ko pa. Gawin ko ng 8. Yan, 8. Tatandaan mo yung bala, kailangan ganyan, no? Staggered siya, alternating. Tapos yung huling bala nandito parate sa may side. Kasi yung follower, yung BB follower, nakaganon eh. Yung nagpupush ng BB nakaganon. Kaya dapat yung huling-huling BB nandito. Okay? So, ayan. So, ngayon, lagyan natin ng gas. Okay? Marami na tayong video kasi ito yung isa sa mga bestseller natin. No? So, check nyo na lang. Ayan. Kung paano, yung ibang details kung baka hindi ko masabi dito sa dito sa video na to. Okay? So yan. So syempre tanggalin mo na lang to sticker na to, no? So ito kasi yung sticker na nagsasabi na siya, parang kasi sa Taiwan mahigpit sila pagdating sa mga power. Hindi pa pwede sobrang lakas. Kaya ito yung ibig sabihin niyan. Ano? Na parang yung power niya below something lang, below ganito lang, yung juice, yung energy, using 20 grams of 2 joules eh, below 2 joules. Tapos kung anong size ng bala mo, 6 mm yata to, yan, ganyan. Okay, so alisin mo na lang yan para
mas maganda tingnan yung barrel mo, mas mukhang tunay. Pero nasa sa inyo, ayaw nyo tanggalin, pwede rin. Okay? Tapos, hindi ko na ito masyado kinakalas. Baga, wala na ako tinatapes dito. For some reason, mabilis na siya kalasin. Parang ginagaling ko rin ako. Parang, hindi ko alam. Hindi ko ma-explain. So parang ano lang, parang medyo, it's like parang medyo, parang iba-vibrate mo ng konti, parang gagano din ng konti, something. Wala na yung mga, hindi na kailangan ng, dati tinatapes ko pa dati, pag napanood mo dati yung video ko, like 2021 yata, may parang pinuputol pa ako. Ngayon, hindi ko alam kung meron silang ginawa or hindi ko lang alam dati. Okay? So, ayun. Okay, so always remember to keep your trigger finger out. Mabilis na naman kasi ipasok yan, no? So, hindi mo siya kailangan i-ganon. So, kailangan ganyan. Ito talaga yung humahawak ng baril, no? Yan, ganyan. Okay? Yan. So, pasok natin. So, ano yung chrono? Check lang natin yung power. Kaya kasi sa mga ganito naman airsoft, lalo na itong mga Umarex, malakas yung blowback na to kasi nga parang pinipilit nilang habulin yung lakas ng yung blowback ng tunay. Parang gano'n. Ito actually mahina pa to, mas malakas yung isa, yung Gen 3 na steel, Glock 17, Umarex, gawa ni GHK. Yun, mas malakas yun. Talagang pag kumakasa ka, alam mo tunay yung kinakasa mo kasi steel yung gamit niya. Tapos pag pumutok yun, boom, sobrang solid. Okay? So, ayun. Teka lang, pinasama na ba to? Hindi ko pa kinakasa. Yan, kasayin natin. So, firing. Teka lang, firing. Okay, solid. So, we got 339.1. Solid. 323.3. 316.8. 315.7. 313.6. 318.2. 305.2. 313.1. Okay? So yan, open chamber na siya. Nakawalo na yata tayo. So wala nang bala, tama ba? Nakawalo na tayo, naka 8 shots. Yun, 8 shots, no? So wala nang bala. So ganito, remove the magazine and then so nasa sa inyo na yan, kung tapos na kayo maglaro, pull back the slide, pwede rin naman ganun. Pero yun nga, katulad na sinasabi ko nga parate, wag mong ipupush kasi nga ito, this is made of steel. Yung slide catch, this is made of steel. Tapos itong slide, this is made of zinc alloy, parang die-cast. So mangyayari, kakayurin niya yung kanal. So lalaki yung kanal, pag lumaki yung kanal, nasusunod, hindi na siya mag-open chamber, dumudulas na siya. Kaya hindi naman siya tunay na baril, hindi ka naman nagmamadali or something, hilain mo na lang. Okay? So, yun yung pag-alaga sa kanya. Para mas, paano, ma-preserve mo yung pagkabago niya. Parang yun. Yung condition na tong part na to, ma-preserve mo. Okay? So, pag nakababa na ng ganyan, nasa sa inyo, gusto nyo, lagyan nyo ng bala, then kasan nyo ulit, or hammer down. Okay? Always remember na para maging safe yung piston mo, you have to hammer down. Okay? Para hindi siya puputok. Wala mangyayari kasi kapag naka-hammer down na, safe na siya kahit paano. Kahit paano na, sabi ko. Kasi pag may bala yan, hindi pa rin masyado. So kahit paano, safe na siya kasi hindi na siya puputok. Okay? So, ayun sir. Wala namang kahit anong problem. Wala naman ako nakita kahit anong problem dito. Everything is intact. Nandito yung serial number. Okay? So, dito naman yung Allen wrench, tapos manual. So, yun. So, okay na to, sir. So,
Yung dalawang gas na lang, kakargahan ko ng, yung dalawang magazine na lang, kakargahan ko ng ng gas, to check just to make sure na wala silang singaw. And then, kung okay naman, ipapack ko na siya para madala ko na siya sa courier mamaya. Okay? So, ayun sir, thank you for your order. Until next transaction po, always remember to stay safe, stay great, be good, and be thankful always. God bless po sir, bye-bye!